Kampante si Hera lumabas ng classroom pagkatapos ng kanyang exam. Alam niya na kung di niya perfect ang mga yon, close to perfect siya. She still did her best despite the rule her instructor had given her. Nakabitin man ang kanyang marka sa exam, hindi siya panghihinaan ng loob gawin ang kanyang abot na makakaya para mataas sa makuhang score. Isa lang naman yung pagsubok, alam niya, at hindi siya matatalo nun. Punta na ako sa guidance, Jake. Paalam niya sa kaibigan na kaagad namang tumango. Ingat Ate Hera, good luck. Salamat. Aniya at saka naglakad papaalis. Di pinansin ng ibang mga kaklase. Ang mga dating kaibigan biglang nawala dahil lang sa isang balita tungkol sa kanya. It's so sad. Dahil lang sa pagiging isang kabit niya, nilayuan siya ng lahat. Iisang natira. May iba na hindi naman nagsasalita. Malamang naaalangan sa sitwasyon pero iba rin ang pakikitungo niya. She will never force herself to fit in. Kung ayaw sa kanya, hindi niya isasaksak ang kanyang sarili. At the very end of the day, she will always run to her family for the true comfort that she needs. It is always her family. Dumating siya sa office ng guidance kapagkuhan at kumatok agad sa pintuan. The assistant opened the door for her. Pumasok siya at bumati kay Miss Curtis. Isa rin naman tong katsismisan dahil paano ito naging guidance counselor, tomboy yung kinakasama nito. Bakit? Wala bang karapatan ng mga tao na maging GC dahil lang tomboy ang umaaktong boyfriend nito? Nasusukat ba nun ang talino, kabutihan at galing na isang tao? Maupo ka, Miss Clemente? Anito sa kanya. That's what she did. She sat in front of the counselor's table. Ngumiti to, tinignan siya kaya kimi siyang ngumiti rin. Do you know the reason why you're here, Miss Clemente? Tanong nito kaya tumango siya. Di ba po tungkol sa chismis? Direktang sagot niya. I don't know when this started but it became a wildfire. Kalat na kalat to sa buong universidad hanggang sa ibang department at dahil yan sa social media. I just want to ask how it affected you. Malaki pong epekto. Ayoko na nga pong pumasok kaya lang gusto ko pa makapagtapos. Karapatan ko naman po yun, di ba, Miss Curtis? Kahit ano pa man ang estado ko sa buhay. Medyo napawang ang labi nito tapos ay tumango. Tama ka. Wala naman po akong karelasyon dito. Ang tatay po ng anak ko si Draco at wala naman akong iba rito. Wala naman po yun sigurong kinalaman sa pag-aaral ko. Estudyante po ko rito, normal na taong gustong makapag-aral para makapagtapos. Di ko naman po pinag-share sa kanila ang personal kong buhay para pagchismisan lang nila ako. Hindi ko po alam kung saan yun nakuha ni Carmina pero nananahimik po ako. Ani rito. Kung naapektuhan po ang pag-aaral ko dahil dito, mukhang di naman po makatao yun. Dito nakaimik tapos ay ngumiti. Pinatawag lang kita para kausapin ka tungkol sa sitwasyon. Kala kasi namin ikaw ang nagmamalaki sa mga klase mo kaya ka trending. Hindi po. Kahit itanong niyo po sa kaibigan kong si Jake, 3 taon na po silang walang alam dito. Nag-umpisa po ako mag-aral, buntis na po ako, at ngayon lang po nangyari may nagkalat dito kaya pinagkakaguluhan nila. Scholar pa po ako rito, nag-aaral ako na pinagpaguran kong tuition kapalit ng matataas kong grades dahil ayoko pong gawing pader si Draco at si Mama Cordesa. Nasasandalan lang sila parati. Gusto ko pong makapagtapos sa sarili kong sikap kaya ako nag-scholar. At scholar din ako ng university kaya kung aalisin niyo po ako o isususpend dahil lang sa pagiging kabit ko, parang labas naman po yun, Miss Curtis, sa mga karapatan ko bilang taong gustong makapag-aral. Muli siya nitong tinignan at waring pinag-aaralan ng sinabi niya. You will receive your grade on the student's portal before the enrollment. Tama ka. Labas ang personal mong buhay sa pagiging estudyante mo. Our intention is not to make you feel less of a student. We are here to help you. Ngumiti siya at maluha-luha rito. Wala po akong problema, Miss Curtis. Masaya po ako. Sina Carmina lang po talaga ang pinag-umpisahan nito at hindi ko po alam kung saan nila kinuha yung balitang yon. Basta po ako nag-aaral lang. We will take immediate action about this, Miss Clemente. Ipatitigil namin ang rumors dahil hindi naman ito sentro ng mga marites. May nakarating din sa aming report tungkol sa ginawa ng grupo ni na Carmina sa iyo kanina. We do not tolerate physical harassment here. Ibang usapan na yun kanina. May kopya kami ng CCTV. Diyos ko. Halos mapatutop siya sa bibig pero hindi niya ginawa. Sino kayo nagsumbong? Baka si Draco na. A concerned student reported. Pwede ko bang malaman kung sino? Tumingin sa kanya si Miss Curtis. Hindi ko po ipagsasabi. Wala siyang sinabing pangalan basta nag-report siya dito. He saw what Annalyn de la Peña did to you. Nadapa ka raw. Tumango siya. Nagtataka siya sino nagsumbong pero mukhang hindi nga si Draco. Si Sammy kaya?
Sige na, Miss Clemente. Yun lang naman ang gusto kong malaman mo. Ani ulit ng GC sa kanya. Hindi na po ba nakabitin ang grades ko sa exam, Miss Curtis? I will relay what you said to the dean. Makikipag-usap pa ako kay Carmina and friends. Paano po kung siraan nila ako? Ngumiti ito. Akong bahala, Miss Clemente. Wala kang dapat ipag-alala. Tumango na lang siya at saka siya tumayo. Salamat po. Thank you for coming. Nakangiti rin itong sabi sa kanya. Marahan siya naglakad papalabas ng pintuan at sa paglabas niya, naroroon ng mga bodyguards na katanga. O anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa mga yon. Hanggang dito ba naman mahirap masalasihan? Ma'am, malilintikan kami kay bossing, sagot ni Sammy. Saan tayo ma'am, sa restaurant? Ani rito kaya tumango naman ito. Kahit paano para siyang nabawasan ng tinik sa lalamunan, pero hindi pa rin dahil di niya matiyak kung magkaka-grades pa siya o hindi. Draco. Nakangiting kinamayan ni Draco ang kanyang mga bagong franchisee, pero nang tumalikod ang mga yon, dinampot kagad niya ang kanyang smartphone. Nasulyapan niya kanina ang text ni Sammy na nasa loob ng guidance si Hera. Ngayon, tatawagan niya ang kanyang lola. Bakit ipinatawag doon ang asawa niya? Mama, aniya kaagad na may dumampot ng cellphone nun. It's a miracle. You have your cellular phone in your hands. I just saw it lit up and vibrated. Bakit apo? Magpapasundo ko kay Victor. Nagbibihis ako. Pupunta ako sa foundation. I have an interview. Ma, will you call the university? Sammy just told me that Tara was called in the counselor's office. Nababalisang sabi niya sa lola. Saka siya nagmarcha paroon at parito. Tapos ay namewang pa sa harapan ng salaming dingding. Draco, hayaan mo si Herang harapin to. Hindi mo siya kailangan na gawing tanga. Ma, uminit ang ulo niya. Hindi ko siya ginagawang tanga. Masyado ka kasing nasa-stress. This is just a simple problem. Hindi tutulad ng noon. Kaya ni Herang ipagtanggol ang sarili niya. Nalilimutan mo yata kung sino siya. Bumuntong niya siya at hindi nakasagot. Are you doing this for her? Or doing this for yourself? Huwag mo sa kanyang iparamdam na kung wala ang tulong mo, wala siya magagawa. She will call you if she needs you. Kilala mo si Hera, apo. I'm afraid she might get too independent like Divina. Baka mawalan ako ng bayag sa lahat ng bagay, ma. I don't want it to happen again. Amin niya kay Cordesa. Hera is different from Divina. Iba ang tapang sa yabang. Napaka down-to-earth niyang bata kaya hindi siya magiging tulad ng dati mong asawa. You see how good she is. She's striving hard. Kung tutuusin, hindi na nga dapat siya mag-scholar pero nag-exam siya. Nag-entrance siya. Lahat ginawa para matupad ang pangarap niya sa sariling sikap. She's not overusing your wealth and power for her own good. She's still the normal Hera you've met before, Draco. Just support her and stand beside her. It's better that you say, if you need help, just tell me. Ganun lang, apo. Payo nito sa kanya kaya't nadilaan niyang labi. Bakit napakatalino ng lola niya at alam ang laman ng isipan niya? Para mas lalo tuloy siyang natakot na baka iniisip na rin ni Hera na talagang pinagbumukha niya itong walang kakayahan. Pinababy ko kasi siya. Aniya kaya natawa si Cordesa sa kanya. It's good, but don't make her feel useless. She'll run to you if she needs help, apo. Relax. Masyado ka na trauma na nakaraan. I think you're right, ma. Buntong hininga niya. Mali nga siya na papagmukhain na dependent si Hera. She has to still believe in herself and her worth. Bakit ba'y tinutulad niya si Hera kay Divina? Totoong napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Mahal siya ni Hera, may problema man o wala. Hindi siya dapat matakot sa mga nangyayari. At kung kaya man nun itayo ang sarili, he must be really proud of his baby Dan. Hera was salted when she entered the restaurant and Soraya was inside. Kausap nun si Alma, na kaagad namang napatingin sa kanya nang sumulpot siya sa entrance ng restaurant. Kay Soraya siya nakafocus. Sus ko. Ano na namang ginagawa ng babaeng to? Nabuhay ang insecurity niya pagkakita niya sa babae. Di niya alam kung anong dahilan pero bigla na lang niyang naramdaman. Tumuloy siya sa pagpasok at naglakad papalapit sa counter. Pilit niyang nilabanan ang nararamdaman at napaka-casual na lang na lumapit. She caught Soraya's attention. Hindi niya alam kung siya ba ay ngingiti o ano. Hindi niya alam kung alam ba nito ang balita na kumalat. Oh, here you are? Bulalas ni Soraya na parabang close na close silang dalawa. Bigla pa tong lumapit at yumakap sa kanya, tsaka humalik. Hindi ka na papasok? Masayang tanong nito sa kanya. Umiling lamang siya. Tapos na ang exam eh.
she said and simply raked the woman. Kamusta? Napakibit balikat ito at siya naman pumasok na rin sa may counter. Here, moving on. Wala na ba talaga? Sayang naman ang ilang taon. He wasted it. Maagap na sagot ng babae. Hindi niya to masyadong tiningnan. When she looks at Soraya, she feels her insecurities rising. Sana umalis na to dahil baka dumating pa si Draco at magpang-abot ang dalawa. Baka mabwisit lamang siya. Parang wala itong alam sa balita kasi hindi niya mabakas sa mukha nito na may alam ito. Hindi naman kasi lahat ng tao ay nanonood ng business channel. You, how are you? Pwede ka bang sumama sa akin? Please? Pinahaba nitong salitang please pero hindi siya umimik. Please, if you don't go to the bar, we can just have dinner together. Medyo busy pa ako, Soraya. Baka sa susunod. Aniya pero mas matabang pa sa tubig ang sagot niya. Di niya alam kung nahalata noon pero wala siyang pakialam kung mahalata noon. She's not bothered because they're not even friends. She doesn't even want Soraya to be her friend. Nakita pa niya para nalungkot ito pero hindi na lamang niya inintindi. Napakasama ba niya para hindi to kaibiganin? Siya lang naman nakakaalam na si Draco ang bumili dito noon. Di naman ito alam yon. Tama kaya ang ginagawa niya? At bakit naman niya pipilitin ang sariling gawin ng isang bagay na ayaw niyang gawin? Kung di siya komportableng magkalapit sila ni Soraya, walang dahilan para itulak niyang sarili sa pakikipaglapit. Ayaw mo bang maging kaibigan ako, Hera? Tanong nito at napakalungkot ng boses. Tumingin siya sa babae. Hindi naman sa ganon, Soraya. Marami lang talaga akong trabaho. Tumingin siya sa babae. Napatingin siya sa pinto nang pumasok doon si Draco. Karga ang anak nila na si Darren. Mukhang tulog ang bata at napagod siguro sa play school. Kung siya ang tatanungin, ayaw niyang pumasok doon na mag-aaman niya. Unang beses yon na nalapit iyon sa kanya, kasama pa ang anak nila. Panlaban na ba talaga si Draco sa kumalat na balita tungkol sa kanila? I-display na ba talaga siya nito bilang babae nitong kinakasama? Napangiti yon kaagad sa kanya, pero nang lingunin bigla ni Soraya, naglaho ng parang pumutok na bula ang ngiti. Ang babae ang umiti habang titig na titig dito. Humugot si Hera ng malalim na hininga at kinontrol naman ang sarili. Seeing Soraya doesn't bring her any good. Sir Draco? Anang babae at siya'y nagkunwaring busy lamang. Salamat at may lumapit na magpapasukli sa kanya. Yes? Formal na sagot ni Draco kaya't parang umusok ang tumbong niya sa kinaupuan. Relax, Hera. Usap lang yan at walang hubaran na nagaganap. Ani niya sa sarili. Do I look familiar to you? Tila excited pang tanong ng babae. I'm the one who bumped your car. I'm really sorry. I actually bought the franchise of your restaurant. Ang laki ng utang na loob ko rito sa Macho. I was once a waitress here. This is the reason why you look so familiar 4 years ago. I saw you in OWAS. Didn't you remember? You were with your wife, Ma'am Divina. Kandagigil si Hera sa kinaupuan. Hindi si Divina ang kasama ni Draco doon. Siya yun. At naalala na rin niya ngayon na doon sila una nakita ng babaeng ito sa isla. Yon ang dahilan kaya't masyado tong pamilyar sa kanya nang una niyang nakita para makipag-meeting sa kanya. Nakakabwisit. Bakit pa hindi ka agad niya naalala? Ito ang nakabikini na bumangga kay Draco at ang nakakabwisit ay napagkamalan ni Soraya na si Divina ang kasama ni Draco. May anak na pala kayo? Ani pa ng babae kaya't lumipad ang mga mata niya kay Draco. Here's our son. Agad na sagot nito kay Soraya at tumingin sa kanya. Literal na natutop nun ang bibig at parang sising-sisi sa sinabi. Oh my God, I'm sorry I didn't. Ani yon at tumingin din sa kanya. OMG, Hera, I am really sorry. Akala ko kasi I was wrong, my God. Wala na pala si Ma'am Divina? Ipinagpatuloy niya ang pagsukli. Okay lang, mapaklang sagot niya. Pero deep inside hindi okay. Konti na lang ang pagdilimpi niya. Para na siyang naiinitan kahit napakalakas naman ang aircon sa restaurant. Wala akong alam, Sir Draco. I'm really sorry. I guess I don't have to ask any more about some personal and private matters about you and Hera. Gets ko na siguro. Makahulugan pang sagot nito. Actually, balita sa TV kagabi, Soraya. Hindi mo siguro napanood kaya hindi ka aware, but since it already spread, wala sigurong dahilan para itago ko pang katotohanan. I've been living with Draco for almost 4 years now. Naghihintay na lang siya ng annulment. Anak namin si Darren. Aniya at saka sumulyap sa anak na natutulog sa balikat ng ama.
Why didn't you say so? Bumangis-ngis ang babae. Sabi mo pa naman employee ka lang dito. Amo ka pala. OMG. So I should call you ma'am, I guess? Mukha itong flattered na flattered at natutup pa ang bibig. Hera, ang pangalan ko. Hindi ma'am. Aniya pero tumawa iyon. You're so down to earth. Parehas tayo kahit siguro magaan ang loob ko sa'yo. We both know how to look back from where we started. Anyway, I think I better get going. Next time, labas tayo ha, Sir Draco? Baka naman pwede kong i-invite si Hera. If you want, you can join us. Wala ako masyadong kaibigan sa business world. I'm just starting my career as a businesswoman. Hindi yun naman ako siguro tatanggihan since franchisee ako. We're partners. Bulalas nun at saka ibinuka pang mga braso. Parang tanga. Nakita niya sinilip nun si Darren. So adorable and cute. Gwapong-gwapo to paglaki. Kamukhang kamukha mo, Sir Draco. Marami ditong pipilang babae. Gigil si Hera at kulang na lang umusok siya na parang toro. Hindi niya alam kung sadyang malesyosa lang siya o ano. Pero parang makahulugan ng papuri kay Draco. Naiinis siya ng sobra. Here, Hera, aalis na ako ha. I will expect you'll say yes next time. Baka naman, kahit 1 hour lamang. Sama mo si Cutie ka na mukha ng daddy. Nakabongis-gis na sabi pa ni Soraya. Hindi siya tumango o umiling. Para nawawala ang utak niya at napalitan ng matinding pagkawisid. In her peripheral vision, she saw Soraya looked at Draco. Ramdam naman niya ang titig nito mula sa may likuran niya. Bye Hera, bye Sir Draco. Paalam nun. Sige, sumagot ka. Wala kang bookbinding 1 taon. Banta niya sa isip at salamat na wala siyang narinig. Humango si Hera nang umalis si Soraya sa may harapan niya. Napakurap siya nang biglang may humalik sa likod ng tuktok ng ulo niya. Amoy selosa. Draco said and chuckled. Nainis siyang sumimangot pero natatawa siya. He kissed her again and sniffed. Amoy World War III ah. Anito pa kaya kinurot niya to sa tagiliran at wala siyang pakialam kung nakatingin ng ilan sa mga sikat na businessman na kumakain doon. Draco just showed himself as her lover and she would do the same now. Selos ka ba? Malambing na tanong nito sa kanya. May dapat ba ako na ikaselos? Nakataas ang isang kilay na sagot niya. None. May kakalagyan ka, De Silva, kapag di tumino yung mga mata mo. God, matinong-matino ang mga mata ko. Banal nga ang mga mata ko, in fact. Agaran na sagot nito sa kanya. Banal. Agad niya sa nakakainsultong paraan pero natawa lamang ito. Baby naman, halika na. Umuwi na kayo ni Darren. Huwag ka na magtatrabaho ngayon. It's time to rest because you took an exam. Bakasyon na ba bukas? Hindi pa eh. May pasok pa ng 3 araw. Magko-community service pa kaming mga scholars. Jesus, is it necessary? Malalaman pa ba nila kapag hindi ka namurot ng basura? You will not become Mrs. De Silva just to pick up scattered trash on the sides of the road. Daldal nito kaya't natawa siya. Kahit papaano naiibsa ng inis niya kanina nang magpangitang dalawa ni Soraya. Sira. Kailangan yun. Requirements yun eh. Tsaka scholar ako ni Mama Cordesa kaya't kailangan kong sumunod. Tapos pag-iisipan ko kung magbabakasyon tayo sa UWAS. Iniisip ko kasi si Mama Cordesa, mahirap nang mawala ng kasama rito. Kaisa-isa kanyang apo. Ilang linggo lang naman yon, baby. Wala pang 2 weeks. For sure, Mama will be fine. Baka sa huling 1 linggo na lang tayo pupunta doon. Naman niya rito. Tumango ito. Ayoko rin umalis dito na may problema. Di natin alam sinong gumugulo sa atin. Kailangan natin malaman kasi hindi safe si Darren. Speaking of him, anitong parang napaboga ng hangin. Tinatanong daw ng ilang parents kanina kung totoo yung nasa TV. Ano? Galit na tanong niya rito at pumangit kaagad ang tabas ng mukha niya. I already fixed it. Kinausap kong teacher at nagpakilala na ako. I just wanted to be ready, baby. Baka magulat ka hanggang doon, pinag-uusapan ka. I'm just here and we're in this together like I've said. Paalala nito sa kanya kaya't marahan siyang tumango. I was just so sad because Darren asked me what is. Napanganga siya rito at naghintay na sasabihin. Kabit. Diyos ko. Parang binuhusan ng asido ang puso niya at napailing siya kaagad. Hindi niya alam anong dapat niyang maramdaman. Nadadamay ng anak niya sa issue at baka kapag siya makarinig ng ganun, mang-aaway talaga siya. I explained it to him and you know what he said? Ngumiti to sa kanya at parang di makapaniwala sa sasabihin. Naghihintay siyang tumingala sa asawa. Ano?
She's the best mommy because she has good boobies, no matter what they say. Natatawa nitong sabi kaya't napangiti rin siya. Yon ang abot ng kaisipan ng batang si Darren pero para sa isang inang tulad niya, yon ang pinakamahalaga sa kanya, ang tingin ng anak niya sa kanya. At kapag sinabi nitong best mommy siya, best talaga siya sa kanyang pakiramdam, kahit ano pa siya. Salamat naman at hindi nagkatotoong kinatatakutan niyang World War III. Nabawi niya kaagad na nakita niyang tabang sa mukha ni Hera kanina. Sana wag na rin pumunta sa Soraya sa restaurant para wag na silang magkita pa. Nasa loob sila ngayon ng 3VP room. Gising na si Darren at kumakain ng ham. Di ko alam kung magkakagrade pala ako ngayong sem. Sabi ni Miss Curtis sa akin. Ani Hera sa kanya, kaya medyo napatigil siya sa pagnguya. And why is that so? Pero feeling ko magkakagrade naman ako eh. Pinaliwanag ko naman yung side ko na maayos. Sabi ko unfair kung dalang sa status ko, ibibiti nilang pinaghirapan ko. Labas naman ka ako ang pagiging estudyante ko sa sitwasyon ko sa buhay. Feeling ko nakumbinsi ko naman siya. Tango niya. Dapat lang dahil baka mawalan siya ng trabaho. Draco? Saway nito sa kanya pero nangingiti siya. Mimi, call Daddy Bibi, not Lats. You call him Bibi. Kampi sa kanya ni Darren kaya't nangingiti si Hera na kinurot ang pisngi ng anak nila. Opo, baby po ang tawag ko kay Daddy. That's right, son. High five. Naman niya sa anak na humagikik tsaka nagpatuloy sa pagkain. Do you need help, baby? Tanong niya sa asawa na umiling naman. Kaya ko naman palang ipagtanggol ang sarili ko. Sasabihin ko sa'yo kapag kailangan ko ng tulong. Mabuti na lang din at may nagsabi kanina kay Miss Curtis na ginawa sa akin ni na Carmina. Ikaw yun, oh. Ha? Wala naman ako sinasabi, baby. Baka sinasami. Nagkatinginan sa kanya si Hera at parang hindi sa kanya naniniwala. Hindi raw. Sabi ni Miss Curtis, perhaps the guy who helped you. He said in a serious tone. Kagad parang uminit ang ulo niya sa pagkakaalala sa estudyanteng lalaki na nakahawak kanina sa braso ni Hera. Kung hindi lang nun tangkang tulungan ng misis niya, tatamaan yun sa kanya. Ay baka nga, kahit paano may di pa naman pala nakikisawsaw sa issue. Tango niya at pilit iminaksi ang nararamdaman niyang ines dahil naalala rin niya ang lalaking sinabi ni Sammy na bumastos kay Hera sa loob ng classroom. Ang tigas ng apog ng lalaking yun. Oras na makita niyon, baka sagasaan niyang bunganga. Just tell me when you get bullied and I will take care of everything. You don't deserve to be treated that way because I don't treat you that way. Seryosong sabi niya rito at ngumiti lang naman to sa kanya. Opo, sir? Hera giggled and he was so happy to hear her laughing like that. Ngayon, nasisiguro niyang maayos talaga ang pakiramdam nito sa kabila ng sitwasyon nila. Gumagaan din lahat para sa kanya lalo pat alam niya may mga kontrabida sa pagsasama nila. Pwede bang makikain? Biglang tanong ni Victor na pumasok doon. Come on, aniya sa kaibigan. Tito Vic. Masayang bumaba si Darren sa upuan at sinalubong ang ninong. Tapos na kayo ni Mama? Tanong niya. Kumain ka na, Sir Victor, Hera said. Yun naman ang ginawa ng isa habang kalong si Darren nang maupo sa bakanting silya. We're done. Short interview lang naman pala yun ni Lola. Ani Victor, humalik-halik kay Darren. Duman ako sa pulis kong kumpare. Nakita nila ang motor na sinasabing nagbigay ng bulaklak pero hindi makilala. Ang sinasabi baka napag-utusan lang yun, binayaran sabay wala na. Kibit balikat ni Victor. Pwede yun. Sang-ayon naman ni Hera. Iniisip ko rin yun kaya hindi ako maasa na mahahanap ang lalaking yun pero nakapagtataka naman na kung napag-utusan lang yun at alam ko sinong pagbibigyan ng bulaklak na may sulat. It means to say kung totoong napag-utusan lang, nasa malapit lang ang nag-utos. Salo niya na tinungaan ni Hera. And if the cops never saw somebody, kilala na nakamotor si Hera. Tumingin siya sa anak niya at nakaramdam ng takot para doon. Muli na naman yon bumangon pero sana siya lang ang target nun dahil malamang karugtong yun ang paninira sa kanya sa telebisyon. Kumain ka na. Alok niya ulit kay Victor dahil alam niyang pagod ito. Ayaw na rin muna niyang pag-usapan pang tungkol doon dahil nasisira ang mood niya. Kung paninira lang naman, kaya natin silang tapatan. Pahabol ni Draco kay Hera. Ngayon ang interview ko sa mga bagong aplikanteng waitresses. I already granted Ella's cash advance. Naman ni Victor. Hera can help you with the interview. Hands off ako doon pare. Ayoko magmukha kong hangin na hindi nakikita. Ani ang parang takot na kaagad. Ayaw na talaga niyang magalit si Hera. May phobia na siya sa ganon ng mga awayan nila.
Di naman siya pumapatol kaya lang minsan na-misinterpret nito ang mga sagot niya. Akala pinapatulan na niya. Natatawa to at si Victor talagang natawa na. Ako nang bahala. Baka madami pa ako kapag pinagpa-interview pa kita. Kaya ko na. Anang kaibigan niya kaya't abot langit ang pasasalamat niya. Napatingin siya sa pintuan nang biglang pumasok doon si Ella. May tulak pang cart pero agad niyang binawi ang tingin dahil tumingin din si Hera at nawala ang ngiti nito. Ang mga matay para mga bolang apoy na tutupok sa kanya. Diyos ko po. Agad niyang binalingan ng anak niya at yon ang inintindi. Ella, si Victor ang nagsalita. Before your shift ends, come to my office for the check. Anito at napansing tangulang sinagot ni Ella. Do you want anything else, baby? Baling niya sa asawa niya na umiling naman. Busog na ako. Okay, we'll go home for a bit. Babalik pa ako sa office. Ihahatid ko lang kayo. Sige. Anito at parang di na naman komportable kay Ella. Tumingin siya kay Victor na parang nakukuha naman ang mukha ni Hera. Sige na, don't mind me here. Kakain lang ako dito. Baka gusto na rin umuwi ng kulot na yan. Anito kay Darren nang umiti na napakaganda. Let's go, baby. Anyaya agad niya sa asawa para makaiwas na. Sa kabila siya dumaan sa halip na sa kay Ella. Ingat kayo, ani Victor sa kanila. Agad niyang kinuha ang kamay ni Hera at giniya yon papalabas ng suite na yon. Baby, magpapaalam sana ako. Ani rito dahil ayaw niya nang patagalin na naman ang naiisip niyang gawin sana. Agad tong tumingala sa kanya. Bakit? Iinom kayo? Masungit tanong kaagad nito kaya't napahalakak siya. Dawal inom, daddy. That's bad. Babangga ka pag lalasing ikaw, daddy. Agad namang sagot ni Draco sa kanya kaya natawa siya. Kampi na kaagad to sa ina palibasa wala siyang boobs. Hindi po lalasing si daddy. Naman nga at saka yung sinakay sa likurang bahagi ng sasakyan. Pinagbukas niya si Hera ng pinto habang nakatingin pa rin to sa kanya. Masama. Sumakay na muna siya sa driver's side, hindi nagsasalita. Napakatagal naman ang sagot mo. Kanina pa ako naghihintay. Masungit na sabi nito sa kanya kaya natawa siya. Pupunta sana ako kay Divina. Aniya rito pero napaawang ang labi nito. Umangat ang mga kilay. Miss mo na? Baby naman, mali naman agad ang iniisip mo. Gusto ko lang siyang tanungin diretsahan. I wanted to ask if she was doing this to us. Wala kasi akong ibang maisip. Nainis ako na parang bigla, hindi na normal ang lahat sa atin. Paliwanag niya rito na may buntong hininga. At tingin mo rin makakakuha ka na matinong sagot galing doon. Puro panlulokong alam nun gawin? Anito kaya medyo natigil din siya dahil may tama ito. Mula noon, puro naman kasamaan si Divina talaga. What's expecting from that woman? Para siyang tanga. Mas mabuti sigurong magtanong siya sa patay na puno ng kamyas, wag lamang sa dati niyang asawa. I think you're right, baby. Baka pamanmanan ko na lang siya sa loob para malaman ko. Isasama ko na rin si Fabio kung may mga bisita silang kahinahinala na dapat matyagan. Tumayo ito nakitang-kita niyang sang-ayon. Nasasira ang masayang araw natin dahil dito. Parang yun ang gustong mangyari ng taong gumagawa nito. Ayaw niya tayo maging masaya at magkaroon ng katahimikan. Kinuha niya ang kamay nito at dinala sa ibabaw ng hita niya. Well, he will not succeed. Mas parito ang pinagdaanan nating dalawa. Buntis ka sa anak natin. Nagsasayang lang siya ng oras dahil hindi natin siya bibigyan ng satisfaction. We will prove the whole world and the people who mocked you that we are not meant to be together. Umiti siya rito at agad ulit tong tumango at saka ngumiti. Hindi ako madaling sumuko. I can do anything and any sacrifice for the sake of my family. Negative ako minsan pero hanggang sa isip ko lang yon. Dahil hanggat nakatayo ka sa tabi ko, alam ko, may kakampi ako. Kapag tumalikod ka, ibang usapan yon. God! Natatawa niyang sabi. Sa akin bumagsak ang kwento. Hindi ako tatalikod. Yan, cute na yan. Dadagdagan ko pa yan. Aniya at nakangiting tumingin sa rear view para tingnan ang anak niyang busy sa bitbit na laruan. Kay Hera din siya sumulyap kapag kuwan at kumindat dito. Lalo naman tong umiti at parang namula kaya natawa siya. As long as he sees that smile on her face, there is no reason for him to give up a fight.